Guys, sa pagkakataong ito gusto kong, i-share din sa inyo 'no, kung ano po ang, nai-share sa amin ni Pia, 'no, ni Ate Pia yung asawa ni Kuya Ruben, yung nangyari sa kanila. Bago pa po nangyari yun, nagkakuwentuhan 'no, nagkakuwentuhan kami ni Ate Pia nung pumunta kami sa bahay nila at, dinalaw namin siya. Sinabi talaga ni Ate Pia ang lahat. Kasi siyempre tinatanong natin kung ano ba raw talaga ang nangyari. That time pala mga kababayan, ah, si Kuya Ruben daw nung umaga medyo masama ang pakiramdam, 'no, medyo masama ang pakiramdam. Hindi naman totaling masamang-masama pero parang masama ang pakiramdam. So, hindi sila umalis. Pagdating ng hapon, nagkataon naman na yung kanila daw ibon, yung gamgam ang tawag dito sa Bicol, wala ng pagkain. So that time daw, nag-aya daw itong si Kuya Ruben, ano, ayon ito kay Pia. Guys, pasensya na kayo kasi yung kausap namin si Pia, minabuti nating huwag videohan kasi siyempre may karamdaman at nakahiga. Ayaw nating videohan. So, kwentuhan lang, no? Kwentuhan lang, walang camera. Pero isi-share ko lang sa inyo ito, no? Ayon ito kay Ate Pia. Mabalik na tayo no, sa kay Ate Pia. Nung umaga, medyo masama ang pakiramdam, so medyo nag-okay-okay naman daw. Pagdating ng hapon guys, after lunch, nag-aya itong si Kuya Ruben na magpadait para bumili nga daw ng pagkain ng ibon. Kasi meron silang ibon eh. Meron silang inalagaang ibon doon. Yung pala, wala na raw pagkain. So, tinanong daw ni Ate Pia, kaya mo na bang mag-drive? Ang sabi daw ni Kuya Ruben, kaya na daw, okay na daw siya. So sa madaling sabi, bumiyahe sila ng papuntang Dait. Papuntang Dait na sila. Pagdating daw dyan sa Basod daw parang nararamdaman daw ni Ate Pia na parang nanginginig ang kamay, no, ang kamay ni Kuya Ruben. So nangyari, tuloy-tuloy pa rin yung takbo. Alam nyo guys, ang nangyari doon, pagdating doon sa barangay Pamurangon, doon sa kung saan sila nabangga, alam niyo ang totoo nangyari. Kinabig ni Ate Pia ang manibila. Siya mismo may sabi na, alam niyo po, kinabig ko po yung manibila para hindi na po kami sumalpok pa sa ibang sasakyan. Ang ginawa ni Ate Pia, ang mindset ni Ate Pia, di baling sila na lang tumama sa puno, wag lang daw silang makatama ng iba. So kung hindi daw kasi sabi ni Ate Pia, kung hindi daw niya itong kinabig ng pakanan, kasi papunta silang Dait eh. Kung hindi daw niya kinabig ng pakanan, baka daw maraming masagasaang mga bata. Kasi yung harap nung nabanggaan nilang puno, ang harap nun, Gregorio Elementary School. So labasan ng mga bata at that time. Busy yung lugar na yun eh. So ang ginawa ni Ate Pia, mabuti grabe sa Ate Pia guys. Talagang, kumbaga, pinili niya no, na maibangga niya sa puno para lang sila lang ang matatamaan, hindi na makadamage ng iba. Kasi sabi ni Pia nga, kung hindi daw niya kinabig at pinabayaan niya, baka magtuloy-tuloy ang sasakyan, either mabangga sila ng mga malaking truck or makabangga sila ng mga bata or mga tao. So talagang ano bang tawag nun? Sacrifice, no? Sinalo ni Ate Pia, sacrifice. Kaya papansin niyo guys, yung right side, yung passenger side, yun ang sumapul doon sa puno kasi talagang kinabig ni Ate Pia. Kasi ang sabi niya, hindi na daw talaga ito maangat ni Kuya Ruben ang paa. At yung kamay ni Kuya Ruben daw, hindi na, wala na. Kumbaga, inatake siya ng sakit niya. Itong paa ni Kuya Ruben, hindi na guys, maiangat. Kaya pansinin niyo guys, doon sa CCTV, no, mapanood nyo sa ibang mga upload, sa CCTV, ang lakas ng pagkabangga kasi yung paa ni Kuya Ruben wala na eh. Nakadiin na doon sa gas. Tapos ang kamay ni Kuya Ruben, naka-steady na, hindi niya na magalaw. Kumbaga siguro, grabe yung pagka-atake ni Kuya Ruben. Kaya ang ginawa ni Pia, mabuti Ate Pia nga, may presence of minds pa din. Parang kinabig niya, kumbaga parang sabi niya, hinila ko na lang ang manibila papunta sa kanan. Kaya nga bumangga kami sa puno. Kasi kung hindi ko yun hinila, doon kami aabot, doon talaga kami sa gitna ng kalsada. Ang dami sigurong matatamaan at baka marami pang madadamay.
no? Marami pa rin madamay. So, yun guys ang naikwento ni Ate Pia sa amin, no? Nung pagpunta namin doon, yun talaga ang dahilan. Tapos, noong nasa ospital na sila, ang buong akala nga ni Pia, okay naman si Kuya Robin daw na gusto na nga umuwi no? After 3 days. Alam mo, nagkaya na si Robin na uwi na daw kasi nabuburing na doon sa ospital. Pero alam niyo po ang sabi ni Pia, pag gumalaw daw si Robin, lumalagatok daw itong shoulder, yung balikat. At saka itong paa niya, pag inaangat daw ni Robin, lumalagatok daw. So, ibig sabihin may bali. Pero, that time, gusto ni Robin umuwi. Kasi nga, iniisip daw ni Robin yung mga anak niya. Iniisip ni Robin na sa bahay na lang daw magpapahinga. Talagang nag-aya na raw si Robin na umuwi. No? So, dito guys, makikita natin talaga dito, no, na si Kuya Robin, sa halip na magpahinga sa hospital sa kanyang kalagayan, pinili niyang gustong umuwi. No? Tapos, after daw nung ilang araw, ang sabi nga ni Pia, baka nga daw inatake na ng high blood si Kuya Robin. Dahil nga, siyempre, walang tulog. No? Walang tulog, stress. Dahil sa kakaisip, no? Sa pangyayari baga, siyempre, isipin mo mag-asawa silang nasa hospital. So, doon, no, inatake na, kumbaga, tumaas na yung BP ni Kuya Robin. Ito'y kwento po ni Ate Pia. So, that time, sabi niya, tinatanong nga namin na habang agaw buhay daw si Kuya Robin, nandoon siya sa tabi kasi magkasama sila sa kwarto. Nakikita daw talaga yan si Kuya Robin na talagang nangingitim na, tapos nire-revive ng mga doktor, wala na talagang pag-asa. So sabi niya, talagang pinikit na lang yung sarili niya, no, umiyak na lang daw siya. Talagang grabe guys, pag nagkwento sa Tipia, maiyak ka din kasi yung bang imaginein mo, dalawa sila, tapos dalawa kayong ma-hospital. Oo. That time kasi, sabi nga ni Ate Pia, hindi niya pwedeng hayaan na si Kuya Robin lang isang bumiyahe. Kasi nga, iniwasan din ni Ate Pia na mamaya kung anong mayari, walang kasama. So, kailangan niyang samahan. No? Dahil lang doon sa inisip ni Kuya Robin na wala nang pagkain yung kanilang ibon. Dito kasi sa lugar namin dito guys, wala kasing mabilhan eh. Makakabili ka lang talaga niyan sa dait. Dito sa mga barangay, mayroon ditong pagkain ng mga pagkain ng baboy, manok, pero pagdating sa ibon, wala eh. So, kailangan talagang bumiyahe si Kuya Robin sa dait. At yun nga, nangyari, nakakalungkot, no? Kasi hindi para natin alam, si Kuya Robin, mayroon pala siyang, hindi man yun epilepsy guys, pero parang lang daw, may mga time daw nanginginig. Pag inatake daw yung si Kuya Robin, nanginginig daw talaga ang katawan at yung mga kamay. Kaya pala, so, hindi man daw sabi ni Ate Pia, hindi man daw niya may turing na epilepsy kasi hindi man daw sinabi ng doktor na may sakit na epilepsy. Pero may time daw na nasa bahay sila. Pero pag nasa bahay daw, after ilang oras, nawawala man daw. Yun nga ang mahirap dito guys, no? Kasi after ilang oras, mawala yan. That time kasi pag, diba, sa mga nangyayaring aksidente sa kalsada, split seconds lang naman yun. Kumbaga, ilang segundo lang pag nagkamali ka doon sa kalsada, maaari ka talagang mabangga. So yun ang nangyari kay Robin. Pag sa bahay, safe man yun kasi magpapahinga lang, no? Ikukumport lang ni Ate Pia, mawawala naman daw. Kaya pero yung araw na yun, sinama niya si Kuya Robin kasi nga naawa din daw si Kuya Robin sa mga ibon na wala nang makakain. So grabe din ang pagmamahal ni Kuya Robin. So yun po ang buong kwento, no? Ito yung kwento ni Ate Pia. Hindi ko lang alam kung nagkwento na rin ito ni Ate Pia sa iba, pero kwento niya sa amin. Sinishare ko rin sa inyo guys kung ano po ba ang buong pangyayari, no? At pasensya na kayo guys, wala man tayong video kasi andun yung ating pag-respeto na ayaw kong kumuha ng video habang may kausap tayo na nakaratay, nakakaawa at nakakahiya pati na wala mo ng video. Sabi ko ito ko na lang, isi-share ko na lang sa inyo sa pamamagitan ng aking channel, ikwento ko na lang sa inyo. So parang
pinapaabot ko lang sa inyo ang nangyari na ganun. So maraming salamat sa inyo guys. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. God bless mga kababayan.